Dating bagyong si Henry nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero nagdudulot pa rin ng maulap at ilang kalat-kalat na maulang panahon sa iba't bahagi pa rin ng kanluran ng Luzon hanggang southwestern Luzon at western Visayas. At nalalabi pa rin ng Northern Luzon hanggang Metro Manila. At least maulap tayo pero mas nakakaranas na tayo ng medyo mas maalinsangang panahon na kabilang na ang extreme northeastern Luzon. Nalalabi pa rin ng Visayas sa silangan hanggang Mindanao, magiging katamtaman pero gloomy at maulap din ang panahon. So inaasahan ang mga localized thunderstorms at isolated rain showers ngayon pa rin maghapon. At ang binabantayan na inaasahang matatawag natin sa pangalang Inday sa susunod na linggo, ngayon ay nasa severe tropical storm na sa kanyang 1-minute average. Pero inaasahan pa rin natin na tropical storm pa rin ito dito sa ating 10-minute average. Na nakikitaan pa rin ng potensyal na maging isang super typhoon sa susunod na linggo. Paghandaan ang posibilidad ng mas malakas na enhanced habagat kumpara pa rin kay Francisco. At sa latest ng ating El Nino, ang ating inaasahan na El Nino Watch ay nasa strong El Nino na po ang posibilidad na ilalakas nito this coming month hanggang sa susunod na mga buwan. Pero ayon pa rin sa ENSO projections natin for the last June na natiling hanggang very strong El Nino pa rin ang aabutin ng kanyang forecast. Pero hindi inaalis ang posible pa rin umabot sa pagiging super El Nino bago matapos ang taon ayon yan sa huling report ng ENSO Plume Forecast. At mananatiling hanggang 2 hanggang 3 bagyo pa rin ang posibleng mabuo sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya lang may posibleng pang-4 na may maliit na tsansa pa rin na magkakaroon ng landfall sa silangang bahagi ng bansa ngayong buwan ng July. 2 rito ay puro malalakas daw na klase ng bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, July 2, 2026. Ang oras sa ating voice mic ngayong tanghali na ay alas 11:50 na ng tanghaling tapat. Well, despite na medyo hot humid sa Metro Manila, makakaranas pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat na mga pagkulog at pagkidat, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Northern Luzon at ilang bahagi pa rin sa may bandang kaluran ng bansa. Dahil pa rin yung presensya ng trough ni dating bagyong si Henry ay umaabot pa rin dito sa may bandang kaluran, especially sa may bandang Palawan at Kalayaan Group of Islands. Pero mula sa ating Doppler radar imagery ay halos wala tayong masyadong water vapor dito sa Metro Manila at most of Calabarzon area. Kaya lang sa mga baybayin natin sa may bandang Aurora region, bandang Bicol region at bandang kanluran naman ng Zambales, medyo nagkakaroon ng at least accumulated water vapor. So, kung susilipin natin ang malapitan, ang Doppler radar system, kung mataas ba ang reflectivity nito, walang latest data sa ating zoom in. So mukhang walang latest data. I-reload natin. So mukhang walang latest sa Doppler radar ngayon. Pero nakita natin kanina dito sa ating Doppler radar imagery nga ay halos hindi masyado tayo nakikitaan ng mataas na water vapor nga po dito sa may bandang Metro Manila. Kaya medyo nakakaranas tayo. Ayun na, nag-load na. Nireload lang natin. So makita natin ang pinakamalapit na range ng Doppler radar. Mapapansin po natin ang kanlurang bahagi ng Zambales. Medyo mas nagiging maulap tayo dyan at may mga ilang drizzle rin sa may bandang karagatan po. So ingat po, malakas po yung alon dyan ha. Ganon din sa may bandang silangan parte ng Luzon na medyo may mga ilang kaulapan na nabubuo dyan. Kung titingnan natin sa reflectivity ay mukhang nagkakaroon ng ilang kalat-kalat na pag-ulan dito sa parte na ito ng bandang Dinggalan. Yan. May mga light to moderate
cluster na rain showers tayo dyan at bandang Polillo Island. So magdala na lamang ng payong dahil medyo may na meron kayong mga pag-ulan na umiiral ngayon dyan. At silang bahagi naman ng bansa, lalo na sa kalurang bahagi ng Visayas, makikita natin ang estimation ng ulan ay kasalukuyang inulan ng ilang bahagi ng Aklan hanggang Bayongbong at Anii. Nakikita natin yan sa bandang Tomas Fournier, dulon-dulo yan. Kabilang na ang bandang Anii nga po at San Joaquin. Asahan po mga ilang moderate to some scattered rain showers, some moderate and some heavy rain dito sa parte nga po ng dulo na kanluran po ng Panay Island. Pataas yan hanggang dito yan sa may bandang Libertad So magdala ng payong mga folks. Although hindi naman tuloy-tuloy at malakasan gaano ang ulan nito kabilang na ang bandang Iloilo at kanlurang bahagi ng karagatan ng Negros Region. So mataas po ang concentration dyan ng reflection kaya may mga pag-ulan kayo naranasan dyan dahil medyo mababa ngayon ang inflow ng ating habagat. Mostly mga bandang southwestern part ng Luzon dahil yung monsoon trough nga po nitong si Henry ay patuloy na hinahatak ang habagat dito sa bandang katimugan ng bansa, especially sa may bandang kaluran ng Palawan at western portions ng Visayas. Kaya medyo mataas po yung accumulated water vapor sa inyo dyan. Hindi masyado sa parte po ng Metro Manila at ilang bahagi pa rin ng Calabarzon. Although mataas ang forecast natin na magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ngayong araw po nitong maghapon. Maging sa bandang gabi po So magdala na medyo ready tayo ng payong mga folks just in case. Wala naman sa ating lightning detection system. So far meron tayong active na 110 na lightning strikes. Well, itingnan natin ang mas malapitan. So far as of 11:54 AM ay meron tayong inner of 111 lightning strokes. Outside 113. So halos nasa loob lahat. Makita natin ang tuloy-tuloy na pulsing ng ating lightning detection at patuloy pa rin na-detect ito. Ayan, kitang-kita naman yan mga folks. At mula naman dito sa ating dashboard ng lightning detection ay medyo nagkakaroon tayo ng intermittent o konting interference. Kaya nga po, inoobserbahan po natin yan. Although maganda naman ang performance niya, pero gusto ko ma-eliminate yung mga interferences na yan. So far, okay naman po yung detection at patuloy lamang na nagkakaroon tayo ng detection sa ating lightning detection system. Hindi naman nagko-continuous yung interference. Kaya lang kapag malapit-lapit ang kidlat dito sa amin at mataas ang humidity, medyo doon nagkakaroon ng interference. So, kailangan medyo ma-eliminate natin yan ng konti. Maalis man lang natin yung grabing noise na yan. Probably yan kasi ang nagkukos ng continuous noise. Although napakaliitan lamang yung noise na yan. Pero gusto ko totally ma-eliminate para malinis na nakaka-capture yung actual na lightning detection o yung location talaga ng kidlat. Although gumagana at nakukuha naman niya, nahahaluan lang ng medyo yung mga outside noise. Normal naman po yan dahil nakikita naman natin, nakaka-detect tayo ng kidlat malapit sa amin at mapapansin nyo po, malakas po ang detection ng kidlat at napapansin natin yan, malakas ang impulse ng kidlat although dito yan within at least mga 74 kilometers. Mga 74 kilometers po ang pinakamalapit niyan sa amin sa Caloocan. So, dyan sa bahagi nga po ng bandang Isabela or Aurora region sa may bandang Dingalan sa paligid, ingat po dahil kayo po ay nakakaranas ng mga pagkulog at pagkilat. At nakita naman natin sa satellite imagery ay mataas po ang kaulapan dyan na nagkakaroon nga po ng mga pagkulog at pagkidlat. Samantala, nakataas ang ating thunderstorm advisory care of Pag-asa as of 11:20 ngayong magtatanghali. Nakataas ang moderate occasional rain showers daw na tatagal ng hanggang 1 to 2 hours daw ang effectivity ng forecast dyan sa Marinduque, Romblon, mula sa Kadihukan, San Fernando hanggang dyan sa San Agustin, Adyongan, Romblon at San Jose. Sa Masbate naman ang Aroroy, Boleno, Balud, Milagros hanggang Usor at Kawayan na po yan. Yan, dire-diretso hanggang Batuan po yan. So, the rest naman sa Visayas area, nakataas sa may bandang Negros Occidental ang localized thunderstorm forecast, kasama na ang Leyte, Guimaras at ilang bahagi pa rin ng Iloilo, kasama na ang parte ng Capiz dyan sa may bandang Panitan at Maayon. Tatagal yan ng mga 30 minutes
So inasahan po mga may pagkulog at moderate and heavy rain showers daw ang nakaambang forecast dyan, ayon yan sa data feed ni Pag-asa. Sa gusto makita pinaka-actual information mula sa flood and advisories natin, wala naman tayong kasalukuyang rainfall advisory, pero meron tayong kasalukuyang thunderstorm advisory dito sa area nga po ito. Ayan, kasabay na ang Marinduque, Romblon, ayan, kasama ng Romblon at Masbate. Yung mga isla natin dyan sa Romblon, kasama na. At yan, kasama na ang bandang Burias Island. Sa Masbate ay nakataas po. Expecting naman daw ang inaasahang localized thunderstorms dyan, kabilang na ang Marinduque area. So, yun po ang nakataas ngayon dyan. Pwede nyo po makita yan, mga folks. Sa ating current conditions, well, inasa natin na partly to mostly cloudy po tayo. At inasa natin at haze pa rin. Yan, makikita natin. Tayo natin mag-load yung ating pinaka-dashboard. Ayan, nag-load na po. So, partly cloudy tayo. Medyo hazy pa rin ang paligid natin. Pero sa forecast and storm prediction natin ngayon Thursday, until this weekend, magiging maulan daw tayo at overcast sa maghapon po na may 100% chance of rain. Ganon din hanggang this weekend, hanggang 70% ang inaasahan daw na mga localized thunderstorms. Yan. And so far, meron tayong space weather status na i-report na natin yan hanggang usually may M-class tayo na R1 to R2 at least mga hanggang moderate yung ating geomagnetic field at naipaliwanag na natin yan mga folks. So naka-thermal anomaly, moderate ito sa mayon. So moderate naman siya, patuloy pa rin yung kanyang gusi at saka yung tagbugan ng lava. So very obvious, stationary naman ito. Hindi naman ito nakataas ang alert level. Although very unrest pa rin itong si Mayon Volcano. Samantala sa atin namang lowest temperature na netala naka-weather station kaninang 4:55 AM, pinakamababa na ang 28 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas na ang 35.1 degrees Celsius. So mainit na naman kami dito sa Caloocan. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:39 PM. Ining medyo mataas ang aming heat index. Pumalo ito ng 50.2 degrees Celsius na init factor. Kung sisilipin natin sa heat index nationwide as of 10:52 AM sa aking instrumentation ng weather station ko sa Caloocan, 48.5 degrees Celsius po ang actual reading. Sa forecast ay 43 degrees Celsius po yung status danger daw inaasahan natin. So ang July average humidity natin ay 79%. So mataas siyang humidity dahil nga po tag-ulan na mga gantong month. Inaasahan sa pinakamataas sa amin ay hanggang 44 degrees Celsius ang pinakamataas. At sa bahagi naman ng automatic weather station mula sa data feed Pag-asa ay nangunguna ang Lawag Ilocos Norte na may 46 degrees Celsius na heat index. Pumangalawa lang ang Mati Davao Oriental na may 45 degrees Celsius na highest heat index so far. Pero sa PX systems natin in past 24 hours, nangunguna ang Dagupan sa may pinakamainit na alinsangan o init na outside temperature na 35.5 degrees Celsius. Sa Baguio City, almost stationary na lowest of 17.6 degrees Celsius. Sa Inulan naman, ang Coron, Palawan na may total sila na 43.5 millimeters total rainfall tayo. So tingnan natin sa amin sa Caloocan kung inulan kami. Mukhang wala kaming naging pag-ulan kahapon. Yan, so far wala pa rin kaming pag-ulan ngayong ikalawang araw na ng July. So maaga-aga pa naman po yan mga folks. Sa average wind speed naman ng Itbayat Batanes na may 21.6 km per hour. Kumpara sa amin sa Caloocan na may 6.7 km per hour lamang ang 1 minute average namin na wind speed. So mababa lamang yan kumpara dito sa mahangin, dito sa bandang Itbayat Batanes. Well, bandang baybayin kasi yan at malapit sa dagat. So malakas din ang daloy kasi ng hangin dyan. So delikado po, hampong malaot dyan ha at maliligo dahil malakas ang alon natin dyan. Kasabay po ng medyo mayroong malakas po na current ng shear o vertical shear dyan sa may bandang Taiwan po. Medyo malakas yung vertical shear despite na nagkakaroon sila ng mga localized thunderstorms. Samantala sa ating outside humidity may 71% tayo, bumaba ng 2% since last hour. Barometric reading natin 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. So natiling high tide pa rin po tayo mga pugsa at natiling nasa high peak tayo ng high tide at 7 hours pang mahigit pag mag low tide. So ganun pa rin ha, kagaya kahapon. Mataas pa rin ang ating alon
dyan sa hilagang parte ng Luzon sa magkabilang side, mapa-eastern man yan o mapa-western sections ng Luzon o Northern Luzon, delikado po pumalaot. At sa bandang Palawan din dahil sa current ng ating southwest monsoon na humahalo sa pinaka-monsoon trap ng bagyong dating bagyong Henry po. Although malayong-malayo na to sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. So, sa aming heat index nga po, pumalo ng 50.2 degrees Celsius at diretso agad tayo sa ating almanak. Sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM at lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa atin namang moonrise and moonset, meron na tayong 95% illuminated warning give us. Mag-moonrise pa po ito mamayang gabi pa at 8:17 PM at kinabukasan na ng umaga, 7:56 AM naman ito lulubog. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang Biyernes na yan. Yan, medyo nag-update tayo ng konti sa ating local weather advisory. Medyo inayos natin yan. So, time to time kasi nag-update din tayo mga folks. So, meron tayong cloudy skies sa halos buong maghapon daw na may chance na pag-ulan at 97% to 100% ngayong araw. I-ready na lamang ng mga payong dahil napaka-isolated po ang pag-ulan natin sa Metro Manila mga folks. Bukas ang Friday, magiging maulap din tayo sa maghapon at localized thunderstorms din bandang mga dapit hapon na yan o gabi o madaling araw. At expected ang tsansa ng pag-ulan, 68% ang tsansa ng pag-ulan. Highest and lowest pressure expected, maglalaro between 32 to 34 degrees Celsius and lowest pressure expected, 26 to 27 degrees Celsius. Sa local weather advisory naman natin, so far, meron na tropical cyclone present. Yan, bina-flashing na natin para makuha yung attention ng mga reader. So, malayo naman itong si formerly Henry na. So, balik na siya sa 10W na. Yan. So, nasa 610 km na to as of 3 AM. So, mas malayo na yun ngayon. Palapit na yan ng bandang Hainan, which is, diniscuss na natin yan yung report kahapon po. Na patungo na yan ng bandang Hainan. At inasahan nga natin, mag-tropical storm pa yan. Aabot pa ng tropical storm yan bago makarating ng Hainan. Sa ngayon, tropical depression pa rin siya. Na dating si former Henry nga po ayon dito sa ating weather outlook. So sa ating short-term weather forecast, mukhang magiging makulimlim tayo sa buong linggong ito hanggang next week at maulan po ang magiging panahon. Very obvious naman yan dahil meron nga po tayong umiiral na habagat at trough. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-high resolution satellite imagery. Ito na ngayon, yung pinaka-outer trough ni dating bagyong Henry at nagkaroon na nga po siya ng most intensification dahil nasa karagatan nga po ito. Inaasahan bago lumapit ito ng bandang Hainan nitong weekend ay magiging tropical storm pa daw yan. Which is, diniscuss natin yung kahapon. Aabot pa sa tropical storm yan bago ito tuluyang maka-landfall dito sa bandang Hainan po. Ito po yung pinaka-sentro niya, ayan. Nakikita natin yung pinaka low level convection niya and then yung inflow ng monsoon trap niya kasabay ng nahahatak sa habagat dito ay nagdudulot ng maulap na panahon sa paligid nga po ng Palawan hanggang dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. Kaya medyo nagiging maulap din tayo dito sa parte ng Metro Manila. Yan, makikita naman ang shearing nito ng monsoon trap niya mula kay Henry. Yan, nahahatak na rin kasi yung ating habagat na sumasabay po dito sa daloy kaya most of western portions nga po ng bansa natin, kabilang na ang Northern Luzon, pababa na yan ng bandang Pangasinan, Zambales, kasama na ang bandang Metro Manila na magiging maulap. Kaya lang minimal o maliit ang chance tayo, although may forecast tayo na magkakaroon ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa Metro Manila. Expected din ang mga localized thunderstorms dito sa parte na to ng silangan ng Luzon, kabilang na ang Puerto Princesa, ang Aurora region, sorry. Yan, nakataas po dito sa parte nga po ng Aurora. Activate natin yung satellite mode para makita naman natin yung mga lugar. Ayan, kitang-kita naman po. At makita natin nagkakaroon ng mga localized thunderstorms dito sa bahagi nga po na ito ng Polillo Island hanggang Infanta Quezon po. Yan, lalo na dito sa malapit sa may bandang Dingalan at Gabaldon, nagkakaroon tayo ng medyo mga moderate and some heavy rain showers dyan. The rest naman ng Calabarzon area mula Metro Manila, magiging partly cloudy to mostly cloudy tayo at all times. At may forecast pa rin tayo na uulanin. Hindi kagaya sa bandang Mindoro, sa Occidental Mindoro, pababa ng Coron, Palawan hanggang El Nido ay magiging mas maulap at kalat-kalat po ng mga moderate and heavy rain showers tayo, lalo na dyan sa bandang Basuaga, Coron, Palawan area. Yan, may mga ilang moderate to some heavy rain showers po tayo dyan. Magdala ng payong, kabilang na ang bandang Dumaran, Araceli, El Nido hanggang San Vicente at Rojas po. Expect din ng Puerto Princesa
na magkakaroon tayo ng forecast na magiging maulan po tayo sa maghapon, ha. So importante po ang payong mga folks. Naasahan din ng mga light to moderate rain showers ang naranasan ngayon and some heavy rains dito sa dulong-dulo po ng Batarasa at Balabac area. Lalo na ang Kalayaan Group of Islands. So ingat po dahil kayo po ay nakakaranas ng moderate to heavy rain showers po dyan sa may bandang Kalayaan Group of Islands. Nalalabi naman ng Bicol region hanggang eastern portion sa Visayas. Bagamat maulap, at least medyo hot humid na panahon tayo, kabilang katulad sa Metro Manila. Magkakaroon man tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms mostly sa Bicol region, kasama na ang bandang Naga, Iriga, Legazpi at Sorsogon. Pero mostly ang concentration kasi ng medyo localized thunderstorms dito sa bandang Camarines Norte po, mula Panganiban hanggang dyan sa may bandang Dayet, Camarines Norte. Most of Eastern Visayas, medyo partly to mostly cloudy tayo, pero may forecast din tayo ng mga uulanin dyan. Usually, dito sa baba ng Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian, Eastern Samar. Sa Leyte naman, ang most of Southern Leyte, sa Hinungan hanggang San Francisco ay mukhang makakaranas tayo ng mga ilang light to moderate rain showers and localized thunderstorms po. Kabilang na ang rest of Cebu at Bohol at maging sa mga isla nga po ng Panay Island at Negros region, which is diniscuss natin kanina at pinakita ko sa inyo yung itsura niya sa Doppler radar at reflectivity ng ulan. So magkakaroon po ng mga pag-ulan dyan sa western portions. Ito po yung trough ng monsoon trough na yan, nagpapang-abot, kaya nagkakaroon tayo ng mga ilang moderate to some heavy rain showers dyan. Bagamat mas maulap pa rin sa bandang Mindanao, magiging katamtaman pa rin ang most of Sorsogon area hanggang dyan sa baba ng Kinabawan, pero dito sa may bandang hilagang parte ng activate natin yung state map mode. Yan. Dito sa bahagi po ng Compostela Balit, Caraga area, at least magiging maulap tayo at mga isolated rain showers and localized thunderstorms po, maging sa pababa ng bandang Mati hanggang Governor Hinoroso. Dito naman sa bandang Davao Occidental naman ay asahan din ang maulap at may mga forecast tayo na uulanin po dahil may surface trap po na tumatawid dyan. So ingat po sa posible pa rin pagguho ng lupa, lalo na sa paligid ng General Santos City, mga folks. Yan po yung inaasahan natin na magiging mas gloomy ang most of eastern sections ng bansa natin. May mga mangilan-ngilan lang na magkakaroon ng localized thunderstorms. Hindi kagaya sa baba ng Kaluran na mostly mas concentrated po yung monsoon trap, kaya mas madalas medyo malawakan po ang nagiging pag-ulan sa inyo. So yun din ang nakikita dito sa CIMMS Doppler ng CIMMS ng NOAA. Mataas po yung precipitate rate dito sa baba ng Kaluran dahil nga po sa monsoon trap at kasabay na rin na nahatak sa ating habagat. So diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Itong binabantayan natin na bagong binabantayan natin na posible pang mas malakas na bagyo ito, at ito nga po ay nasa severe tropical storm na po sa kanyang 1 minute average. Itong si dating bagyong Henry ay naging tropical tropical storm pa lamang po itong si dating bagyong Henry. So since wala na yan at malapit na yan sa Hainan, inaasahan magto-tropical storm pa yan, pero ang tututukan ngayon natin itong bagong binabantayan natin na isang tropical cyclone na si 09. So again, sa kanyang 1 minute average, isa na isang severe tropical storm na according sa kanyang 1 minute average as of 8 o'clock AM ay nasa 93 km per hour na ito, malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 120 km per hour. At since malayo pa siya, patungo pa lamang ito ng Guam, pero mababa na ang center air pressure niya na 996 hectopascals. So inasahan nga po natin ngayong weekend ay magiging typhoon category daw ito ayon sa extended forecast natin na nireport din kahapon bago tumama dito sa parte nga po ng Guam or Northern Mariana Islands. Samantala sa kanyang 10 minute average ay tropical storm pa lamang po ito at 81 km per hour at bugsong umaabot ng 105 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa napakabilis na kilos na 24 km an hour. So mabilis po ang pagkilos niya. At so far mula sa bandang Guam ay ang layo nito ay nasa layong 1,686 km. Alos east-southeast ito ng Guam o Northern Mariana Islands. Kung mula naman sa Pilipinas, napakalayo pa nito mga folks. Pero ang pinaka-elevation point nito ay ang bandang Gian, Eastern Samar. So mula sa Eastern Samar, ang estimated na layo nito mula sa gitna o sentro ng bagyo
ay nasa layong 3,743 o 3,744 kilometer east ito ng Guian, Eastern Samar or Eastern Visayas sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Under monitoring na yan kay Pag-asa dahil pasok na yan sa pinaka Tropical Cyclone Information Domain. Yan. Nasa Tropical Cyclone Information Domain na siya. So under info monitoring na po si Pag-asa dyan. And since malaki nga po ang potential nito na makakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility, so ito po yung maituturing natin na unang bagyo ngayong month of June. Ngayong bagyo of June. So may tuturing natin ito unang bagyo ngayong month of June. July po. 'Yan. Bagyo ng unang month of July. So nalilito pa tayo. Nasa isip pa natin ay June. So July na po. So unang bagyo ito ng July at mukhang unang malakas pa na bagyo ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At since walang nakikitaan pa rin until now na ito ay tatama sa malaking kalupaan ng bansa, although medyo lilis ito, kaya lang ang panangangambahan nga po natin ay posible itong maging super typhoon bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa darating na next week po yan, estimated ahead of time natin yan sa outlook natin, either kung Tuesday next week or Wednesday. Depende pa rin sa movement speed niya na. Kung masyadong mabilis ang movement speed, ay mapapaaga ang pasok nito sa Philippine Area of Responsibility, baka Martes na siguro. Kung hindi naman masyado, ay around Wednesday siguro next week or bandang Thursday. So mga ganyang range po ang araw na estimated na e-enter ito ng Philippine Area of Responsibility. At bilang super typhoon, according dito sa ating tropical cyclone track combination, makikita natin mula kay Japan Meteorological Agency sa data feed, mapapansin natin nasa typhoon category po ito. So lumalabas po mula sa atin at kay Pag-asa ay tropical cyclone typhoon category pa lamang po ito. Pero pagdating kay DeepMind AI, estimated ahead of time mga July 3. Ayan, mga July 3 po ng gabi ay posible na itong mag super typhoon kung susundin natin yung forecast track ni DeepMind AI. Pero kay Joint Typhoon Weather Center at kay Japan Meteorological Agency, kung susundin ng 10-minute average, ay hanggang sa darating na July 4 ay sa typhoon category na po ito. Pero maliwanag dito na bago ito tumama ng Guam, ay inaasahan na natin yan na ito ay aabot sa super typhoon category o magiging super bagyo ito. According dito, ayan. So, tatama ito ng Guam nga talaga. Rerekta ito sa isla ng Garapan at Northern Mariana Islands. Yan, Northern Mariana Islands nga talaga tutumbukin ito. So, apektado din ang parte nga po ng Guam yan at most of mga islands na ito dito sa hilagang parte ng Garapan. So, yan po. At sigurado ay malamang ay tropical cyclone wind signal o category 3 ang sa ngayon ang nakikitaan natin dito ayon sa Spaghettios models natin ng tropical cyclone intensity forecast. Ayon dito ay sa loob ng 4 na araw o 5 araw ay aabot dito sa category 3 super typhoon. Kailan ito typhoon category? Yan, siguro bukas na, or within 24 or next 24 hours. Category 1 typhoon na kaagad siya. And then magkakategory siya by bukas. Ayan, And then magsusupport typhoon daw ito pagdating ng 3.5 days. So bago siya lumapit sa bandang Northern Mariana Islands, this weekend na ito. So anong araw ngayon? O mga Sabado o Linggo. Probably super typhoon na siya o category 3 na super typhoon na. Yan sa atin. So mabilis ang kanyang paglakas po. Yan. So yan po yung initial na magiging forecast muna. So posible nga po ito kung titingnan natin sa track ng Japan Meteorological Agency. Yan, mataas na nga po talaga ang confidence na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility next week.
At since wala namang nakikitaan na ito ay tatama sa anumang kalupaan ng bansa, ito naman kay Joint Typhoon Weather Center. So kahit si Joint Typhoon Weather Center ay inaasahan talaga na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, mga July 8 na daw ito. July 8. So mga between Wednesday and Thursday. Kung mabilis ang movement speed niya, baka Martes. Yan, next week po yan ha. Yan, ito yung long range outlook ng Joint Typhoon Weather Center. Nakikita natin oras sa Pilipinas, mga alas 8 ng umaga yan sa Pilipinas. Yan. Alas 8 ng umaga by July 8. Yan, ina-expect na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at matatawag nga po sa local name na Inday. So paghandaan natin ito dahil makikita po dito ay mas malawak po yung diametro ng bagyong ito kumpara kay dating bagyong Francisco na umabot sa typhoon category itong si Francisco, pero maliit lamang at medyo compact lang yung kanyang sirkulasyon. Hindi kagaya ni ngayon na paparating na si Pre-Inday, ay posible nga po na mas malawak ang kanyang diametro. At dito paiigtingin niya ng husto ang ating habagat na which is yan po ang posibleng magpeligro pa sa atin, yung lakas ng dala ng ulan na hahatakin nitong si Inday. Kung magiging international niyan muna bago maging Inday ay Mangkut. Well, maraming historical yung Mangkut maraming ng beses na nagagamit yung pangalang Mangkut. Para malaman nyo yan, meron tayo dito sa ating historical typhoon history list. Ayan, makikita nyo po yan. Pwede nyo pong i-search dito yung Mangkut. Ayan. Pag sinearch nyo po yan, walang na-detect. So may mali yata yung spelling ko. Yan. Yan, nagkamali tuloy tayo. Yan, isa-search natin Mangkut. Ayan, dalawa po yung naipangalan kay Mangkut niyan ha. At isa dito ay naging super typhoon din siya. Ito nung nangyari ay September 6, 2018 hanggang September 17, 2018. Ito yung may local name na Ompong. Ito po yung pinakamalakas na bagyo natin na nai-record noon nung 2018 at naging super typhoon din yan. Marami pong nasawi dito sa may bandang Cagayan Valley nung ito ay tumama. At ito rin yung kauna-unahang bagyo na unang na-predict ko po mula itong ma-discover sa may bandang Marshall Island. Nandito pa lamang yan, no? Lumitaw pa lamang dito. Biglang nakita ko sa satellite imagery. Hindi pa high-tech yung satellite imagery, pero nakita ko na kaagad yung circulation niya, yung upward low level. At sabi ko, mukhang tatama ito sa Luzon. At mukhang malakas na bagyo ito, super typhoon. Walang naniwala hanggang sa ayun na nga tumumbok dito sa may bandang Cagayan. Ayun na nga, maraming ang nasawi. Dahil nagbabala ako noon, magpaghandaan po ang posibleng landslide dahil po sa storm surge na magagawa ni Mangkut o ni Ompong, bagyong Ompong po. Yan yung unang bagyong na-predict ko hanggang sa nagkaroon na ako na interest sa weather monitoring na. At pinurso na natin yan after nung maraming nasawi at na-realize ko marami talagang taong hindi pa talaga nabibigyan ng tamang impormasyon at minsan dahil hindi ako naging official, minsan hindi naniniwala sa mga tao, pero huli na ang lahat kapag nangyari na yung prediction mo at malaman mo na lang maraming nasawi, which is ito po yung nangyari kay Ompong noon. Yan, bagyong Ompong po ang tinawag niyan. And then yung una ay yung August 5, 2013 hanggang August 8. Pero nasa bandang Palawan na po ito nang ito ay umexit. Local name natin yan ay bagyong Kiko. Yan, bagyong Kiko. Ito po yung information niya. I-click nyo lamang yan. Makikita nyo po yung pinaka-information para kay Kiko dati. Yan, naging tropical depression lang siya hanggang sa naka-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. So, naging active low pressure area ito, nakatawid dito ng bansa, and then ganap ito naging tropical depression mga August 5 na siya ng umaga. Yan. So, yun po yung pinaka-data niya. Pwede nyo makita yan sa aking website, sa aking historical data, dito sa Tropical Cyclone Advisories at sa ating Tropical Typhoon History List. Ito yung mga typhoon history list.
maging yung mga bagyo ngayon, kasalukuyan ngayong taon, ay pwede nyo po makita yan dito. Kagaya na lamang nito. Ayan, si Inday. Ayan. So, Bobby. Bobby pala ang magiging pangalan niya, hindi Mangkut. Yan, Bobby. So, Bobby. So, nagkamali tayo. Bobby pala ang magiging pangalan niya. Akala ko nga naman, Bangkut. So, Bobby. Search natin ang pangalang Bobby. Ayun, mapakarami ang nagamit kay Bobby. Unang-una nito noong year 2002. Pero mapapansin dito, hindi naman siya masyado lumapit o pumasok sa kalupaan ng bansa. And then, sumunod na taon naman yung 2008. Halos wala ring plot. Ibig sabihin, mukhang hindi tumama ito o pumasok ng PAR. At sumunod naman yung March 10, 2015 to March 21. Ito, mayroong siyang record. So, silipin natin yung record, yung data ay naging tropical storm lamang ang inabot nito. Galing din to sa may bandang Marshall Islands and then naglandfall ito dito sa bandang Camarines Norte. Kailan ito nag-landfall? Mga bandang March 21, 2015. Pero tropical depression siya. Yan. And then sumunod naman ang year 2020. And ito, naging typhoon category siya. Bago siya umexit ng Philippine Area Responsibility, naging severe tropical storm pa ito. So, ang maximum sustained 1,001.9 kilometers per hour. Severe tropical storm po siya, hindi siya umabot ng typhoon category. Yan. Then, nag-severe tropical storm lang siya. Nag-typhoon na lamang siya nung nandito na sa may bandang Okinawa Prefecture. Umabot na siya ng 120.4 kilometers per hour na. So, yan po yung data para kay Bobby. Akala ko Mangkut o Umpong. Ano yung local name niya dati? Bagyong Igme. Tropical Storm Igme. Ayun. Igme daw ang pangalan niya. Yan po yung huli niya noong August 20, 2020. Kung sakaling itong si Inday ay tatawagin sa international name na Bobby imbis na Mangkut. May kumakalat kasi na Mangkut eh. Pero dito Bobby ang lumalabas. Yan. Mukhang Bobby. So tingnan natin. Either Mangkut o Bobby. Pero malinaw lamang dyan mga folks ay pwede nyo makita yung historical na mga bagyo natin yan ng mga nakaraang mga taon. Since 1951. May record tayo niyan since 1951. Courtesy yan kay Japan Meteorological Agency sa kanilang data. Meron ding record niya si Pag-asa sa kanilang webpage. Kaya lang walang actual exact data. Meron siya image lang pero minsan hindi nakikita. Kaya pwede nyo makita dito using click info. Yan. Ayan siya. Ito yung actual niya. Kasi dito sa image si Pag-asa, kung titingnan ninyo, wala. Hindi makita rito. Kasi nandito yan sa pinaka-boundary. Kaya gagamit tayo nito. Yan. Pwede nyo maklik yan at ito yung makikita nyo yung actual niya. Hindi naman siya pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po yung isa hindi rin nakita pero makikita natin yan kung i-click mo po yung more inflow, matatanaw siya dito. Yan. So, nag-tropical storm din siya. So, maraming Bobby ang ipinangalan sa kanya. So, kung ngayon ay Bobby rin ang ipapangalan dito kay 010 at 09W ay posibleng yan na po yung ika-anim na siguro na may ipapangalan sa kanya na Bobby. Yan. Yun, 09W. So, at yun lang po mga folks at malinaw naman dito na wala pa siyang nakikita na tatama. Kaya lang, yun nga po, ang paghandaan natin dahil yung paiigtinin nito, palalakasin nito ang ating habagat ng gusto. Dito, mararamdaman na natin talaga yung matitinding buhos ng ulan at posibleng torrential rains at posibleng magdulot ng malawakang pagbaha. Kaya paghandaan natin habang malayo pa ang bagyong ito, habang hindi pa siya lumalapit ng Guam o ng Northern Mariana Islands next week, ay paghandaan na po natin ng mas maaga.
Kung meron kayong mga schedule na lakad next week, siguro estimated earlier, siguro bago mga Tuesday siguro, or bago mag-Tuesday, siguro Monday na, mag-decide na po kayo next week na kung isususpend na ninyo ang inyong biyahe sa darating na Martes, lalo na pagdating ng Miyerkules o Huwebes ng susunod na linggo. Dahil mga araw na yan ay ramdam na natin ang impact ng monsoon trap nitong si Inday. At ito na nga po yung floating satellite imagery niya. Sobrang pulido na po at mukhang makikita na natin anytime yung mata niyan. Yan. Ito kay 09, super typhoon siya, at ito naman kay dating bagyong Henry. Hanggang tropical storm lang talaga aabutin niya. So, yun lamang po pinaka-detail natin na report para dito kay Pre-Inday, ha. Again, paghandaan po natin ito ng maaga, mga folks. And since alam naman natin yung magiging galaw na, halos stationary po yung mga forecast na lumalabas, pati yung mga extended outlook nitong si Pre-Inday. So halos hindi na tayo gaano mahihirapan sa forecasting para dito kay Inday. Pero hindi natin inaalis pa rin ang posibilidad na magbabago-bago pa po yan dahil again, napakalayo pa niya at nasa karagatan pa po ito. Posible pa pong lumihis yan o posible pa pong mas dumaos-dos po itong si Pre-Inday po. So sa ngayon ay yun lamang ang pinaka-confidence ng forecast niya na mataas ang chance niya na makakapasok talaga ng Philippine Area of Responsibility next week. Pero napakaliit pa na nakikitaan na tsansa na maglalandfall ito. Ang magiging peligro lang talaga natin sa kanya ay yung magiging hatak nito sa ating habagat. Ito po yung ito naman yung simulations mula kay GFS. Ayan, kailan ito magpapa-enhance ng habagat? Ayun. Pagdating ng July 8 talaga, so probably mga Wednesday next week, mararamdaman na ng mga taga Mindanao ang epekto, yung hatak sa monsoon trap. Mga taga Southern Visayas at Mindanao, ramdam na ninyo talaga yung maulan dyan. Yan. Hindi pa masyado sa Luzon yan. And then pag sapit po na mga Wednesday o Thursday, dito mararamdaman na ng buong Southern Luzon at buong Visayas, kasama ang Metro Manila, at mukhang matindi ang magiging pag-ulan natin. Ay, malakas ang concentration po ng precipitate rate na dala. Pati buong Mimaropa po at buong Southern Luzon, no? Inuulan din, pati na rin ang Ilocos region, no? Despite na malayo pa yung inflow ng bagyo sa kanya, pero yung hatak sa habagat ay halos abot hanggang Ilocos Norte. Mukhang malawak na klase ng bagyo po ito, mga folks. Ito naman kay ECMWF, ito ay ang forecast pa lamang niya hanggang dito pa lamang yan sa may bandang Northern Mariana Islands. Tatama. Anong araw yan? Mga July 5? Mga July 5. So probably papasok yan ng PAR mga Wednesday talaga yan. Mga Wednesday or Thursday. Pero mapapaaga yan ay mga bandang Tuesday ng gabi. Yan ang estimated ahead of time natin sa kanya. At makikita natin, typhoon category nila ang pinapakitaan kay ECMWF. So sa ngayon, medyo mataas ang ating confidence of forecast ay magiging typhoon category ito. So yung extended outlook niya na makikitaan siya na magiging super typhoon po according dito. Sa AI ensemble naman ay ganun din ang makikita. Ito super typhoon din talaga siya. And then halos didikit lamang dito sa hilagan silangan ng Nodo Luzon. At makikita nyo po yung anomaly sa mean sea level, sea surface temperature, masyadong mababa, umabot sa Metro Manila. So bababa siguro yan, ipopost natin. Ayan, umabot sa 1,004 to 1,000 hectopascals. Yan, yung pinakamalapit dito sa bandang silangan ng Nodo Luzon. Pero yung habagat, yung enhanced habagat po, yun ang magiging problema natin na dapat nating paghandaan next week. So pare-pareho po lumalabas sa mga forecast ng mga iba't ibang mga weather agencies. Kaya medyo hindi tayo mahihirapan para dito kay Inday na pagmo-monitor ng kanyang forecast. Almost 98% ng accuracy ng forecast nito na ganito yung magiging kilos niya. Lilis lamang siya sa Nodo Luzon pero yung kanyang hatak sa habagat. Yan, ito po yung global forecast model, spectral model. Yan, naging typhoon at super typhoon din siya dito bago pumasok ng PAR. So mga July 7 o 8 talaga ito papasok, mga 8. Wednesday next week. Papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Doon pa lamang natin matatawag, sigurado yan, sa pangalang Inday. Yan.
So, yung pinaka-strike probability, ito po yun. So, more than 100%. Sa ngayon, ay tatawid pa lamang yan ng Guam into 168 hours period. Para makita natin, baka may sumunod din sa kanya kay Inday eh. So, ito, July 8, ito, Wednesday. Tingnan natin kung may susunod kay pre-Inday. Pero malinaw lamang yan ay mga July 8 ay nasa loob na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayun o. Mukhang merong Coriolis na nagaganap, pero mababa pa lang ang chance niya, at least mga 5 to 10%. So, hindi pa natin nakikitaan na may susunod pa kay Inday. So, yun lamang ang makikitaan natin na posible ang paglapit ni Inday na magdadala ng enhanced bagat sa atin, which is paghandaan po natin. Wala naman sa pinaka-Global Tropics Hazard Outlook, by July 15 daw to July 21, meron na namang bago daw, posible around more than 60%, mataas ang tsansa na magkaroon na naman ng susunod kay Inday, at mukhang isang mas aktibong bagyo na naman po ito. Which is yan naman yung itatalakay natin na yung magiging tropical cyclone forecast prediction natin ngayong month of July. So, step by step, para makita nyo saan nyo makikita yon. Punta tayo sa Tropical Cyclone Advisories. Select nyo po yung Typhoon Tracker and Prediction. Ito po yung ating bagong system para ma-monitor po yung magiging possible tropical cyclone na mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, base na rin sa ating weather patterns at base na rin sa seasonal at ating fenomeno ng sea surface temperature. So, ito po yun, yung ating latest ng 10-year na gap ng may mga bagyo po between 2016 to 2026. Pero ang kukunin natin yan, mas matagal po. Let's say kunin natin ay 1966, between 1966, hindi 2026, siguro sabihin na natin 2010. Pero during El Nino months po ito, yan, at month of July, yan. So, iloload po natin yung cyclone, automatic, i-compute yan ng aking webpage. Yan, wag daw tayong atat. Lahat ng mga bagyo na nakalista between 1966 to year 2010, kukunin yan. At during may El Nino lang, ito kukunin. So, during may El Nino phenomenon lang, kukunin yung mga listahan ng may mga bagyong dumaan. At makikita natin, malinaw na malinaw mga folks, mananatiling 2 hanggang 3 pa rin ang bagyo. At nanatiling 2 rito ay malakas na klase naman ng bagyo ang posibleng mabuo pa rin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung naalala nyo, last June, di ba sabi ni Pag-asa hanggang 2 bagyo lang daw ang mabubuo. Ako naman, 2 hanggang 3 at 2 dito, malakas na bagyo, which is tumugma po sa forecast natin. At ngayong buwan ng July, sigurado tayo na hindi na naman tayo magmimiss sa ating analysis and forecast dahil assisted na po ito ng NOAA at ating computation po base na rin sa ating CCPS o ENSO phenomenon, which is El Nino nga po. At dahil nga po asahan nga po natin sa mga susunod na buwan ay mas lalakas pa po yung ating El Nino. So between 1966 po ito at year 2010 at between during El Nino months phenomenon ay meron tayong na-record o merong lista ng mga bagyo ay merong 50 cyclones po ang na-detect. Mula sa 227 cyclones po between 1966 to 2010, during El Nino, merong 50 bagyo daw ang naganap sa mga taon na nagdaan na may El Nino po. Yan, malinaw po yan mga folks. So, yan po, at nakikita natin dito malinaw po, hanggang 3 pa rin ang bagyo na magiging, at 2 rito malakas. At na-post na natin yan sa ating Facebook page, yung ating monthly tropical cyclone forecast and prediction. Again, disclaimer lang po, lahat ng aking analysis po dyan maging sa ating Facebook page ay sariling analysis lang po natin ng inyong lingkod at hindi po natin yan kinuha sa forecast analysis ni Pag-asa. So wag po ninyong gagamitin ng mga aking ulat para sa pagliligtas ng buhay o reference for official po. Mag-refer pa rin po kayo kay Pag-asa para sa magiging official forecast prediction, lalo na sa mga tropical cyclone forecast. Ayan, malinaw po tayo yung ating disclaimer niyan palagi. Pero dahil meron tayong sariling analysis data na ginagamit naman natin at mula rin naman ito sa mga official weather agencies na mga record din ng historical cyclone, tropical cyclone na ng mga nabuo. Mapapansin natin
Dahil El Nino, mapapansin natin ang galaw ng bagyo ay halos kagaya rin na SMAT. Ganyan. Halos palihis sa bansa, kaya lang halos pa northwestward po sa hilagan silangan ng Luzon, tumutumbok po kadalasan ang mga bagyo. May napakaliit na porsyento lamang o 33% chance na maaring mas mababa ang trajectory ng bagyo na posibleng tumama sa anumang kalupaan ng Southeastern Visayas or bandang Bicol region. Kagaya ng nangyari kay Henry. Kaya lang, meron man posibleng in 33% chance, mahinang bagyo lamang ito kagaya lang din ni Henry po, na nakatawid nga po dito sa may bandang Southern Luzon, di ba? Pero isang shallow low pressure area lang. Kaya lang kay Pag-asa, itinaas nila ito sa tropical depression. Pero napansin niyo naman yung epekto ni Henry, hindi masyado matindi, di ba? Umulan, nagkaroon tayo ng mga pag-ulan, pero hindi ganoon katindi. Parang natural lang na rain bringer lang siya. So, posible po itong nasa baba na to ay 33% ang posibleng mabuo. At either way na malakas na bagyo man yan o hindi, 33% ang tsansa na mas mababa ang trajectory. Depende yan sa environmental steering environment. Dadalas kasi na magkakaroon tayo ng high pressure area dito at dito naman ay high pressure area dito. Kapag mga gantong months, maglalaro yung mga high pressure area dyan sa most of areas na yan. Dito meron din minsan high pressure area. So nagkakaroon ng jet stream pagitan dyan ng ridge of high pressure area. Yung laro ng high pressure area ganyan, nagsuswing siya up and down at down. So nangyari po yung galaw ng bagyo, pa-up din and then palusob, padaos-dos, minsan pataas at padaos-dos din. Depende nga po sa galaw ng steering environment sa taas, kasama na ang vertical wind shear dito na may jet stream ng hangin. Kadalasan, malalakas na bagyo po ito, 2 sa 3 ay posibleng maglalaro between typhoon to super typhoon category, at least 44% po yan. Most of 2 sa malalakas nito sa 3 ay at least mga 55 to 70% chance na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility, which is nanguuna nga po, mauuna na pong magpaparamdam itong si Pre-Enday na papasok nga po ng Philippine Area of Responsibility. Pero lilis din po, halos dadaan lang dito sa hilagang silangan ng Luzon. Pero dahil nga po, hindi natin pwedeng maliitin yan dahil nga po kagaya ni Inday, isa siyang mas malakas na bagyo at mas malaki ang diametro. At kapag masyadong malaki po ang diametro ng bagyo, malaki po ang magiging hatak nito sa ating southwest monsoon o habagat. At asahan na natin ang enhanced habagat. Dito tayo mamimiligro, yung dalang ulan na hahatakin ng habagat na talagang posibleng umabot pa sa torrential rainfall ang mararamdaman natin. Kaya sinasabi nga po natin paulit-ulit na paghandaan natin ng mas maaga pa at kung kailangang lumikas, gumawa na po tayo ng mga planning kung saan tayo lilikas kapag nararamdaman na natin ang sungit na panahon ni Pre-Inday. Yan, ha? Tapos, 3 dito sa bagyo, posible rin na papasok ng PAR na maaring sabay-sabay din na mas malapit sa may bandang Nodo Luzon, or maaring isa sa 3 ay mas malakas, super typhoon, at mas malapit, maaring posibleng mas malapit dito sa may bandang Nodo Luzon, posible pa rin yan. Yan. At posible rin naman na merong isa sa 3 na lalapit lang pero magre-recurve din kagad pa norte. Yan. At hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility. Nataon lang, last month, si Gardo, nakapasok din ito ng PAR pero agad-agad nakalabas din agad ng Philippine Area of Responsibility after a couple of hours lang. So posibleng meron din ngayong month na ito ng July na ganyan po na may mabubong bagyo. Dahil mapapansin natin, yung mga violet na yan, yan yung mga purple color na yan, super typhoon po yan. At napapansin nyo po yung area na yan, puro super typhoon, pero pansin nyo walang naglandfall ni isa. Pero may mga tropical storm na tumama dito sa bandang Nodo Luzon during El Nino, yan o. Pero hanggang tropical storm lang siya. Yan. Minsan-minsan lang na magsisevere tropical storm pero napakaliit na chance lamang, at least 20 to 30% chance. So yan po, basahin nyo na lamang po sa aking Facebook page para sa ating ulat ng ating monthly tropical cyclone forecast and prediction at kung ilan ang mga posibleng bagyo ang mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayan. Hindi ko lang alam ngayon yung magiging report ng Pag-asa kung 3 din ba. Baka this time sabihin ni Pag-asa 4. Pero sa akin, hanggang 3 lang din ang nakikitaan ko eh.
Siguro yung mga pang-apat, yung mga isa lamang siguro yun sa tatlo. Yung mga probability na maaring tumama ito sa Southeastern Luzon or yung isa hindi papasok ng PAR, lilihis. So, maliliitan lang na mga tsansa yan na ganun ang magiging galaw ng bagyo. Pero ang malinaw lamang dito karamihan, 2 sa 3. Malalakas yan typhoon to super typhoon ang posibilidad na mabubuo sa loob ng o sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung medyo nasisiguro natin base dito sa forecast. Okay, update tayo para kay El Nino. Yan, lumabas na sa ating latest ng ating El Nino Watch. Nasa strong na po yung needle niya. Ayan, nakaturo na siya sa strong. Ibig sabihin lang ay by the third quarter ng taon na ito ay posible nga pong umabot pa tayo sa strong El Nino na 1.72 degrees Celsius. So, strong El Nino siya. Pero yung nagtatanong sa Super El Nino, until now, wala pa rin tayo nakikitaan sa ngayon. Pero again, hindi natin niro-rolled out ang posibilidad niyan. Dahil nga po sa huling report natin mula sa ENSO Plume, ay umabot ito sa Super El Nino na pumalo ng 2 degrees Celsius to 2.5 degrees Celsius ayon na rin sa kanyang pinaka-dynamic models niya. Ayan sa pinaka-dynamic models, pumalo pa ng 2 degrees, then 2.5 degrees Celsius. 2.6 degrees Celsius pa nga. Pero sa pinaka-statistical average, hanggang very strong na El Nino lang, almost super El Nino na siya. Ayan, 1.95. Halos mag-super El Nino siya. So, naging very strong El Nino lamang siya ayon sa statistical average. Pero sa dynamic average, grabe, pumalo pa nga ng 2.6 degrees Celsius po yung sea surface temperature. So, hindi pa rin natin inaalis ang posibilidad. Pero sa ating latest for nung huling June 12, wala pa tayong month of July, ay malinaw lamang ito mga folks na ine-expect nga po natin na hanggang strong El Nino lamang ang aabuti natin. Highest peak nito between October to December, 1.87 degrees Celsius. Which is na-report natin yan last month, di ba? Antayin na lang natin yung pinaka-latest nito for the month of July. Pero malinaw lamang dito na aabot pa rin o posible talaga umabot sa pinaka-strong na El Nino, yung magiging forecast natin. And then expected natin ay magmo-moderate na po yung ating El Nino phenomenon yan. So malinaw yan mga folks at since wala pa namang bagong latest update para sa ENSO probabilities by season according to NOAA, so update na lamang po tayo mga folks. At least may idea na tayo na bago matapos ang taong 2026 ay mukhang meron tayong mas malakas na El Nino phenomenon. Samantala sa ulat lindol, mukhang seismic noise lamang ito, environmental noise lamang ito, pero wala na rin na-detect sa ngayon na isang malalakas na mga pagyaynig. Although medyo noisy lamang ating seismometer ngayon mga folks. Normal yan dahil may mga ilang factors ang nangyayari. Pero kung titingnan naman natin sa ating seismograms, wala naman tayong nakikitaan sa ngayon na mayroong malakas na pagyanig na naitala ang aking seismometer mula kagabi hanggang ngayong hapon. Antayin natin mag-load yung pinaka-data dahil nag-overload. Maraming gumagamit na ating webpage. Yan mula sa data feed box mula kanina madaling araw. So far, ay meron tayong isang magnitude 4. Anong oras ito? Mga 2:10 AM, mga alas 2:10 ng madaling araw. Dito pa rin yan sa may bandang Davao Occidental. So tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks niya. At mukhang marami pa rin yung clustered earthquake niya ngayong araw. Unang July na po pero nasa 49 na po yung ating earthquake count dyan sa paligid. Kaya patuloy pa rin tayo mag-iingat at lalo na't may paparating na naman na bagyo na magdadala ng malawakang ulan sa may bandang Jensan at Sarangani sa susunod na linggo. So paghanda na po natin na medyo lumikas-likas muna, dumistansya muna tayo sa mga mabulumbundukin lugar, hindi natin maiwasan na anytime posibleng mayroong gumuho na lupa So ngayong araw, ang ating total earthquakes ngayong araw ay nasa 82 ang ating lindol ngayong araw na ito. So madadagdagan pa rin po yan mga folks. Mukhang kukonti naman sa may bandang Luzon area, lalo sa may bandang Batangas. Pero patuloy pa rin ang clustered earthquake dito sa may bandang Pangasinan. So, very worry po tayo dyan sa bandang Pangasinan mga folks. At introduce natin, meron tayong bagong update. Meron tayong shake map na tinatawag. Ito yung ginagamit ng USGS Geological Survey ng intensity version natin. Di ba meron tayong tinatawag na intensity 1, intensity 2. Ang tawag sa kanila dyan ay shake map. Yan. Merong lindol dito sa may bandang East Sandwich Island region. Tulad yan, makikita natin. Sana merong available si USGS.
Wala. Yan. Sa Sandwich Island po yan. Ito, wala din kaya? Wala. So, wala siya. Pero may mga iba na may lumalabas. Ibig sabihin, may mga available minsan. Depende yan sa lakas siguro ng lindol at yung nako-compute nila na shake map. Kagaya na lamang nito. Ayan, meron sa may bandang Tonga. Magnitude 5.8 po ito. Ito po yung range ng intensity. Kung titingnan nyo yung legend dyan ay kulay gray. So, intensity 2 to intensity 3 o halos intensity 1 lamang. Kulay puti So, intensity 1 lang ito. Yan. So, mahinang klase lamang ang pagyanig niya. Hindi masyado delikado. So, yan po. Pwede nyo makita at meron na tayong advance ng record para sa ating shake map sa gagamit ng ating International Seismic Network. Yan. Ito, wala siyang available. Ewan ko bakit walang available si USGS para dito. So, yun lamang po yung pinakalistahan natin na pati sa update natin sa ulat lindol. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for the month of July. Sana nahiwalay na po ni PBOX yung listahan ng mga lindol nung nakaraang buwan at this month. Pero kung hindi pa, ay hindi pa muna siguro natin may re-report pa until ma-separate na po ni PBOX yung mga lindol ng June at ngayong month of July para mahiwalay na po nila at mabilang na natin ng mas tama. Yan. Load natin yung month of July. Hopefully nahiwalay na. Yun lang, mukhang hindi pa nila nahihiwalay. So mukhang wala pa nga. Teka mukhang hindi pa na-i-separate. Hindi naglo-load wala. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, July 2, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng July 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. Inasahan natin na magkakaroon pa rin tayo ng mga localized thunderstorms at sunod-sunod nga po ang advisory mula sa data feed din ni Pag-asa sa ating dashboard. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.